Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako muli si Be Inspired at maghahatid sa inyo ng katotohanang katuruan sa Islam at mga kwento nito. Huwag kalimutang mag-follow, like and share para makatanggap ng mga bagong Islamic teaching and lecture. Mga kapatid kong Muslim at mga minamahal nating kaibigang non-Muslim, meron tayong isang komento na nais nating sagutin ngayon. Sabi ng ating kaibigang non-Muslim, walang concept ng religion kung hindi sumuway sina Adam and Eve kay God at pagkatapos ay tinawag ka ni Allah. Si Allah ay hindi God the Creator. Ang katangian ng tunay na Diyos ay absolute, unchanged God. Si Allah ay hindi absolute unchanged dahil nagbabago si Allah. Balikan ninyo ang history, nagbabago si Allah. Napakahalaga ng tanong na ito. At bago tayo magsimula, nais kong sabihin, ang layunin natin ay hindi makipag-away, manginsulto, o manghamak ng ibang pananampalataya. Ang layunin natin ay magtanong, ano ba talaga ang sinasabi ng Quran? Ano kung pag-uusapan natin ng Biblia, ano rin mismo ang sinasabi ng Biblia tungkol sa Diyos? Dahil kung katotohanan ang hinahanap natin, hindi natin dapat katakutan ng ebidensya. Simulan na natin. Una, sino ba si Allah? Mga kaibigan, dito muna natin linawin ang isang napakahalagang bagay. Kapag sinabi ng Muslim na Allah, hindi ibig sabihin ito na ibang Diyos ito na hiwalay sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang salitang Allah ay pangalan na ginagamit sa Islam para sa nag-iisang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin at malinaw na malinaw ang Quran. Surah Al-An'am 602. Thalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in wakil. That is Allah your Lord. There is no deity except Him, the creator of all things. So worship Him, and He is the disposer of all things. Iyan ang Allah, ang inyong Panginoon. Walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Kanya. Siya ang tagapaglikha ng lahat ng bagay, kaya Siya lamang ang inyong sambahin. Surah Al-An'am 602. Kaya kapag sinabi ng isang Muslim, Allah is the Creator, hindi ito bagong ideya. Ito mismo ang pahayag ng Quran, Allah your Lord, the Creator of all things. Ikalawa, ang Allah ba ay nagbabago? Dito nagiging napakahalaga ang tamang pag-unawa. Sinasabi ng ating kaibigan, si Allah ay nagbabago. Pero kailangan nating itanong, ano ang ibig sabihin ng nagbabago? Nagbabago ba ang kalikasan o pagiging Diyos ni Allah? Nagbabago ba ang kanyang pagka-creator? Nagbabago ba ang kanyang pagiging Diyos? O ang tinutukoy ay ang pagbabago sa mga pangyayari, kautusan, o kalagayan ng mga nilalang? Hindi dapat paghaluin ang dalawang bagay na ito. Ang Quran ay nagsasabi, Surah Al-Hadid 3, Huwal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu, wa huwa bikulli shay'in alim. He is the first and the last, the most high and most near, and He has perfect knowledge of all things. Siya ang una at ang huli, ang kataas-taasan at ang pinakamalapit, at Siya ay may ganap na kaalaman sa lahat ng bagay. Surah Al-Hadid 3. Isipin natin ang kahulugan nito. Kung si Allah ang Al-Awwal the first, hindi Siya nilalang na may nagsimula sa Kanya. At kung Siya ang Al-Akhir the last, ang Kanyang pagiging Panginoon ay hindi nakasalalay sa buhay ng isang nilalang. Ikatlo, may pinagmulan ba si Allah? Ito ang isa sa pinakamalaking tanong na maaaring itanong ng tao. Kung nilikha ni Allah ang lahat, sino naman ang lumikha kay Allah? Ang Propeta Muhammad sumakanya, nawa ang kapayapaan ay mismong nagturo tungkol sa ganitong tanong. Sa Sahih Muslim 134a, iniulat ni Abu Hurairah na sinabi ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan na darating ang panahon na magtatanong ang mga tao, Allah created everything, but who created Allah? At ang itinuro ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan ay panindigan ng pananampalataya kay Allah at huwag hayaang dalhin tayo ng ganitong waswasa sa walang katapusang tanungan. May isa pang napakahalagang hadith sa Sahih Al-Bukhari 7418. Nang tanungin ng Propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan tungkol sa simula ng universe, sinabi niya na si Allah ay umiiral at walang ibang umiiral bago Siya. Pagkatapos ay nilikha Niya ang mga kalangitan at lupa at itinakda ang lahat. Napakahalaga nito dahil kung ang Diyos mismo ay kailangan pang likhain ng ibang Diyos, hindi na Siya ang tunay na Diyos. Kung may lumikha sa lumikha, kailangan nating itanong, sino naman ang lumikha sa lumikha sa lumikha? At mauwi tayo sa walang katapusang chain. Kaya ang konsepto ng Islam ay, ang nilalang ay nangangailangan ng tagapaglikha, ngunit ang tagapaglikha ay hindi nangangailangan ng tagapaglikha. Ika-4, hindi ba nagbabago ang tunay na Diyos? Napakaganda ring tingnan natin ang isang talata mula sa Biblia.
Sa Malachi 3 verse 6 sinasabi, "For I the Lord do not change." At sa James 1 verse 17, sinasabi na ang Diyos ay walang variation o pagbabago tulad ng shifting shadows. Kaya mapapansin natin na kahit sa Biblia, mismo ay may konsepto ng Diyos na hindi nagbabago. At ito ay mahalagang punto. Hindi natin kailangang sabihin na ang Islam lamang ang may konsepto ng eternal at unchanging God. Makikita rin natin ang ganitong ideya sa biblical text. Ikalima, pero may mga bagay bang nagbabago sa Quran? Ito ang isa pang kailangang linawin. May verse sa Quran na madalas ginagamit sa maling konklusyon, Surah Ar-Ra'd 13:11. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Indeed, Allah will not change the condition of a people until they change what is in themselves. Katotohanang hindi babaguhin ni Allah ang kalagayan ng isang bayan hanggat hindi nila binabago ang nasa kanilang sarili. Surah Ar-Ra'd 13:11. Ngayon, pansinin natin. Ang verse ay hindi nagsasabing, Allah changes His divine nature. Hindi. Ang tinatalakay nito ay kalagayan ng mga tao. Kapag nagbago ang tao, maaaring magbago ang kalagayan na ipinagkaloob o ipinahintulot ni Allah sa kanila. Iba yun sa pagsasabing nagbabago ang pagiging Diyos ni Allah. Ika-6, si Allah ba ay naging Diyos dahil kay Adam? Hindi. Ito ay napakahalagang punto. Hindi naging Diyos si Allah dahil nilikha niya si Adam. Sa halip si Allah ang lumikha kay Adam. Sa Quran malinaw ang kwento tungkol sa paglikha kay Adam. Surah Al-Baqarah 30, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. And remember when your Lord said to the angels, I am going to place a successive human authority on earth. At nang sabihin ng iyong Panginoon sa mga anghel, ako ay maglalagay sa lupa ng isang khalifa o tagapamahala. Surah Al-Baqarah 30. Kaya sa Islamic worldview, hindi si Adam ang gumawa kay Allah. Hindi rin si Adam ang nagbigay ng pagkadiyos kay Allah. Si Allah ang lumikha kay Adam. Ikapito, may relihiyon ba bago si Adam? Ito rin ang kailangang maging maingat tayo. Hindi sinasabi ng Quran na nagsimula ang pagkadiyos ni Allah pagkatapos ni na Adam at Hawa. Sa Islam, si Allah ay Diyos bago pa man likhain ang tao. At ang Islam ay hindi nagsasabing nagsimula ang existence ni Allah nang magsimula ang human religion. Sa halip, ang mga propeta ay nagdala ng parehong pangunahing mensahe, sambahin ang nag-iisang Diyos. Ang tawag natin dito ay tauhid, ang paniniwala sa kaisahan ni Allah. Ikawalo, ano ang pinakamalaking pagkakaiba? Mga kaibigan, dito natin makikita ang sentro ng usapin. Ang Islam ay nagtuturo na Allah is the creator and everything else is creation. Hindi pantay ang creator at creation. Hindi natin maaring ikumpara ang Allah sa tao. Sinasabi ng Quran sa Surah Ash-Shura 11, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. There is nothing like Him and He is the all-hearing, the all-seeing. Walang anumang bagay ang katulad niya at siya ang ganap na nakakarinig, ang ganap na nakakakita. Surah Ash-Shura 11. Ito ang isa sa pinakamahalagang prinsipyo sa Islamic theology. Kung may nagsasabing, kung ang tao ay nagbabago, bakit hindi magbabago ang Diyos? Ang sagot ay, hindi natin ikinukumpara ang Diyos sa tao. Ang tao ay nilalang, ang Allah ang creator. Ang tao ay may simula, ang Allah ay al-awwal. Ang tao ay nangangailangan. Ang Allah ay hindi nangangailangan ng sinuman. Ikasiyam. Ano ang sinasabi ng Quran tungkol sa pagiging creator? May isa pang napakalakas na tanong sa Quran. Surah At-Tur 35. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun? Or were they created by nothing? Or are they themselves the creators? Sila ba ay nilikha ng walang anumang dahilan? O sila mismo ang lumikha sa kanilang sarili? Surah At-Tur 35. Napakalalim ng tanong. Kung hindi tayo nilikha ng Diyos, sino ang lumikha sa atin? Kung nilikha natin ang ating sarili, paano natin nagawa yon bago pa tayo umiral? At kung may creator, sino ang creator? Dito ipinapakita ng Quran ang konsepto ng isang tunay na creator na hindi nangangailangan ng creator na nauna sa kanya. Ikasampu. Kung gayon, ano ang ibig sabihin ng Allah? Ang Allah ay hindi lamang isang pangalan na ipinakilala pagkatapos ni Adam. Sa Islamic belief, siya ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Siya ang creator. Siya ang sustainer. Siya ang nagbibigay buhay. Siya ang nagbibigay ng kamatayan. At siya ang tanging karapat-dapat sambahin. At ang Quran mismo ang nagsasabi, That is Allah your Lord, the creator of all things. Kaya ang pahayag na, Allah is not God the creator, ay direktang salungat sa mismong malinaw na pahayag ng Quran. Isang mahalagang paalala para sa ating mga kaibigang non-Muslim. Mga kaibigan, kung kayo ay non-Muslim at naririnig ninyo ang salitang Allah,
Huwag ninyo itong isipin agad bilang pangalan ng isang ibang Diyos. Ang tanong na mas makabuluhan ay, ano ang konsepto ng Diyos na ipinapahayag ng Islam? At ang sagot, isang Diyos, hindi nilikha, hindi umaasa sa creation, hindi katulad ng creation, creator ng lahat, at karapat-dapat sambahin ng nag-iisa. At kung may nais kayong questionin tungkol sa Islam, malugod naming tinatanggap ang tanong. Ngunit sana, pag-aralan natin ang sagot mula sa mismong Quran at authentic Sunnah, hindi lamang mula sa mga memes, comments o short videos, para sa ating mga kapatid na Muslim. Mga kapatid, huwag tayong matakot sa mga tanong. Ang isang matatag na pananampalataya ay hindi nangangahulugang wala ng tanong. Ang matatag na pananampalataya ay nangangahulugang handa tayong maghanap ng tamang sagot mula sa Quran at Sunnah. At huwag nating gawing dahilan ang debate upang maging mapagmataas. Ang tungkulin natin ay magpaliwanag ng may hikmah karunungan, may respeto at may magandang asal. Dahil ang layunin ng dawa ay hindi ang manalo sa argumento. Ang layunin ay maipakita ang katotohanan. Inspirational message. Sa ating kapatid na Muslim na minsan ay naguguluhan, huwag mong hayaang sirain ng isang comment. Ang pananampalatayang pinaghirapan mong pag-aralan, magbalik ka sa Quran, magbalik ka sa Sunnah, magdasal, humingi ng gabay kay Allah, at tandaan, ang tanong ay hindi kaaway ng pananampalataya. Ang maling sagot ang dapat nating iwasan. At para naman sa ating mga kaibigang non-Muslim, kung ikaw ay naghahanap ng katotohanan, huwag mong husgahan ang Islam batay sa isang Muslim lamang. Basahin mo ang Quran, pag-aralan mo ang buhay ng mga propeta, unawain mo ang tauhid, at tanungin mo ang iyong sarili. Sino ang tunay na creator? Sino ang dapat sambahin? At sino ang nangangailangan ng creator ba ng creation? O ang creation ang nangangailangan ng creator? Motivational quotes by Be Inspired. Ang katotohanan ay hindi natatakot sa tanong. Ang katotohanan ay lalo lamang luminaw kapag sinuri ng may katapatan. Huwag sundin ang galit sa isang debate. Sundin ang ebidensya, sundin ang katotohanan, at higit sa lahat, hanapin ang gabay ng Allah. Ang nilalang ay nagbabago, tumatanda at namamatay. Ngunit ang tunay na creator ay hindi maaring ituring na katulad ng kanyang nilikha. At ito ang gusto kong iwan sa ating lahat. Kapag ang puso ay naghahanap ng katotohanan ng tapat, huwag mong takasan ang tanong, dalhin mo ito sa Quran, sa Sunnah at sa panalangin. Mga kapatid kong Muslim at mga minamahal nating kaibigang non-Muslim, maraming salamat sa pakikinig. Sana ay may natutunan tayo ngayon. Hindi natin kailangang mag-away upang ipagtanggol ang Islam. Hindi natin kailangang manginsulto upang maipakita ang tauhid o kaisahan ng Diyos, at hindi tatlo ayon sa paniniwala ng ibang sekta at relihiyon. At hindi natin kailangang matakot sa mga tanong. Ang kailangan natin ay kaalaman, karunungan, respeto at katapatan sa paghahanap ng katotohanan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, don't forget to follow, like and share to get latest Islamic teaching and lecture. Ako muli si Be Inspired. Naway gabayan tayong lahat ni Allah Azza wa Jal tungo sa katotohanan, bigyan tayo ng malinis na puso, tamang kaalaman, at matatag na pananampalataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka the star.